Hello everyone, welcome back to my YouTube channel, Batas with Attorney Claire Castro. Today is June 5, 2026 at 12:30 in the morning. So hindi ko na po ninais na mag-live, mag-video na lang tayo, i-record ko na lang po muna dahil baka kayo ay tulog na at ayoko naman kayong puyatin pa. So magre-record na lang po tayo ng ating topic for today. So mga clear, meron pinaresenta muli ang kampo nila Mike Defensor. Of course, ito ay Mike Defensor, tila kaibigan. Hindi pala. Kaibigan. Si Mike Defensor na donor. Donor ni Senator Marcoleta. Magkano ba yon? 30 million? Donate. So, syempre, mga ka-clear, nagkataon lang siguro na magkaibigan sila at itong 18 Marines na to ay ano to, mga testigo di umano, no, mga tao ni Mike Defensor. At nakita niyo naman, kung sino-sino na ang mga binanggit. Pero ang problema, walang ebidensya. Salita, larawan na parang nagpa-picture lang. Pa-selfie nga po. Di bang ganda ng pa-selfie nga po? Si Pangulo nakayuko pa para hindi sila kakilala. Naka-face mask pa yan. Di ba? Di ba? Tipong pangangampanya yan, nangangampanya yata yan mga clear . Tingnan yung ano yan, parang timeline yan. Nangangampanya yan, nagpa-picture. Tapos, close na sila. Ang galing, di ba? Well, anyway, mga ka-clear. Bakit kaya, sabi nga nila, bakit ang hirap paniwalaan? Sabi ng ibang tao to mga clear, ba't parang ang hirap paniwalaan ng mga sinasabi nitong 18X or former Marines? Kasi, parang umpisa pa lang, sabog na yung kwento. Oo, sabog na yung kwento. Hindi sila magtugma-tugma. Pag binusisi mo ng mas malalim, mga ka-clear, mawiwindang ang bawat isa. Bakit kaya ganon? Alam mo mga clear, kasi ganito yan. Kapag hindi totoo yung sinasabi or walang pinanghuhugutang katotohanan, nagkatahang isip lang, mahirap mag-testify talaga. Kung bubusisiin mo pero kung magtatanong sa iyo, kaalyado mo lang at meron lang kayong gustong buuin na nagpapanggap na nagtatanong, when in fact talaga magkakampi kayo, hindi ka tatanungin ng mga question na medyo critical. Di ba? Itatanong sa iyo, pangsapo. Kung may kulang ka, yung tanong, pangsapo pa yon. Pansinin niyo yan, mga ka-clear. So, ganito yan kasi, di ba sinabi ko sa inyo before, nagkaroon kami dati ng subject sa law, moot court ang tawag. So magpapanggap kami na lawyer for the defense, tapos merong victim, may defendant or may accused, tapos merong complainant. So sabi namin, mas madali gumawa ng kwento ng complainant. Totoo naman, gawa-gawa ito. Si ganyan, sumakay ng taxi, nung pababa siya dito, siya ay hinold up, siya ay binugbog. Madali gumawa ng kwento. Madali yan. Ang problema kapag matalas ang magko-cross-examine. Siyempre, i-cross-examine yan, lawyer nung inaakusahan mo. So, akala namin madali kasi prosecution kami gagawa ng kwento. When in fact, nung nagtatanong na yung mga kaklasiko ng mga for the defense sila, moot court nga moot trial yung detalye, pag tinanong, sabihin na, anong oras? Anong suot? Diba, mga, anong suot? Saan nilagay ang kamay? Mga tipong ganon. Hindi na yan makakapag-isip yung witness na ginawa lang namin, kasi subject lang naman namin, ginawa lang namin ng witness kasi wala sa affidavit na ginawa namin, wala sa salaysay niya. Tapos, gagawa siya ngayon ng kwento, habang tinatanong siya, gagawa na siya ng kwento sa utak niya na wala sa affidavit. So ngayon, darating yung time na iba-iba na yung kwento yan. Lalo na kung hindi totoo.
So yun yun, sample lang yan mga kaklit. So dito, lumalabas ay ang hirap paniwalaan ng mga sinasabi ng mga witnesses ni Mike Defensor at saka ni Senator Marcoleta. Mga resource persons to. Ang sabi kasi mga kaklit, ito na may iimbestigahan hindi pa natin sabing ito ay factual na. Ayon kay NBI Director Atty. Matibag, ito daw mga 18 Marines na to ay napangakuan na bibigyan ng 5 million pesos. Kaya ngayon, kapituko pa ang mga ito. Diba? Kasi ang purpose lang nito mga kaklit, sa aking palagay, ay manira lang. Kasi kung totoo, na balak talaga nilang managot ang dapat na managot, hindi ba kukumpletohin nila yung kanilang mga papel at dokumento at last year pa sana, or let's say January, kung January sila nag-start, o January pa lang or February pa lang mga kaklit, nagsampa na sila ng kaso. So ngayon, anong purpose na magte-testify sila sa Blue Ribbon Committee na hawak na ni Senator Erwin, pero pilit pa rin na hinahawakan ni Senator Pia. Kahit ito ay hindi na sa kanya. Diba? Bakit? Sige, kayo ang mag-analisa. Sino ang nais nilang siraan dito? Diba? Ng kanilang mga kwento. Ano yung gusto nilang naratibo? Ano yung gusto nilang paniwalaan ng mga nakikinig sa kanila kahit na butas-butas yung kwento nila? Diba? Ito, sa aking palagay, ay pantapal sa impeachment trial. Imagine mo, itong naghihiring na to, na di umano ay para labanan ang korupsyon. Sila mismo rin ang humahadlang sa impeachment ng Vice Presidente na nasasangkot din di umano sa paglulustay ng confidential funds. Diba? So, hindi ba ironic na nagpupursige kayo for the corruption, for the issues of corruption, tapos kayo rin yung humahadlang sa impeachment trial ni VP Sara? See? So, ano ba talaga ang damdamin nila? Makabayan o makaduterte? Ito mga klira, kaya ba nagtatagal ang ilang 18 Marines or 18 ex-Marines dito dahil kulang pa yung binigay na pera na ipinangakong 5 million each? Balita nito si NBI Director, yung kanyang testigo, ang sabi ay 350,000 pa lang ang nabibigay. So, ang tanong, mang-o-onsi ba sila? Mambubudol ba sila? Babayaran ba talaga itong ex-Marines? May pinangako ba talaga? So, tanong, sige, mga klip, pakinggan natin to, panoorin natin. Alam naman ninyo, I think all of you covered it, na natapos na namin yung pag-iimbestiga sa kanila, pinatawag namin yung 18, natanong namin isa-isa at meron na kaming dokumento, recorded yung pagtatanong sa kanila. Ipinatatawag na muli ng National Bureau of Investigation ng ilan sa 18 mga dating sundalo. Bukod sa 18 ex-military men ay kasama na rin sa ipinasabina ng NBI ang dating mambabatas na si Mike Defensor. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, may alegasyon umano ang isang individual na may kaugnayan sa isa sa mga dating sundalo na binayaran umano ni Defensor ang mga ito para magpahayag ng umano'y talamak na korupsyon mula sa flood control projects. Isa doon sa 18 Marines, may relasyon sila. May relationship sila at napag-usapan nila, alam niya yung nangyayari dito sa 18 Marines na to at may allegation na may binayad. At pinangalanan si dating Congressman Mike Defensor na siya yung nag-offer ng halaga ng 5 million para maging testigo nga, lumabas, mag-press conference. Naniniwala rin ang NBI na credible source ang naturang individual dahil kasama lang nito sa kanilang tahanan na ang isang miyembro ng dating sundalo. Yung anak ng 18 Marines ay kanyang kapartner. Meron silang anak. May apo bali yung isa doon sa 18 Marines dito sa tao na to. So magkakasama sila sa bahay kaya medyo may credibility yung testimonya nito. At saka pag ibinabangga namin doon sa statement, lumalabas na talagang alam niya yung detalye.
Dagdag pa ng NBI Director na nakabantay sa social media ang NBI Cybercrime Division sa umano'y nangyayaring bilihan ng witness. Samantala, sa ginanap na Senate Blue Ribbon Committee hearing kanina, ipinatatawag ni Senate President Alan Peter Cayetano si Director Matibag upang dumalo sa pagdinig. Director Matibag, total mahilig kayong NBI pumunta dito sa Senado na walang imbitasyon. Ngayon kayong pumunta, iniimbitahan ko kayo ngayon. Kasi kung yung impormasyon mo ay hindi verified, hindi naman marites ang pangalan mo. Ngayon, kung Yun na naman tayo, mga kaklir. Ginamit niya na yan. Kay Senator Rancy Binay. Diba? verified yung iyong impormasyon, ibig sabihin bilang investigador no NBI, ibig sabihin you have reasonable ground to believe na yung nagsabi sa iyo ay totoo. Pumunta ka dito under oath. Tignan niyo mga kaklira. Ano ba ang purpose? Ano ang purpose ng pag-iimbestiga? 'Di ba? Ng Blue Ribbon Committee. 'Di ba? Mga ka-clear, ang NBI, ang trabaho niyan mag-imbestiga. 'Di ba? So, bakit parang tinutuya? Tinatakot? Sa ganitong klaseng mga sitwasyon, mga ka-clear. Sa salita niya ha, tingnan niyo kung paano magsita si Senator Alan Cayetano. Total, ikaw naman ay madalas pumunta dito. Ha? Kahit hindi ka iniimbita, at ikaw ay parang wag ka namang maging marites. I mean, hindi ko alam kung dapat yon ang mga salita na nagmumula sa isang senador sa mga investigating bodies natin. Hindi naman ang NBI nandiyan para laitin. Meron silang integridad, institution sila. 'Di ba? So ano ba ang Committee on Accountability of Public Officers and Investigations, mga kakli, na hawak ngayon ni Senator Erwin Tulfo? Of course, mag-investigate sila sa mga alleged wrongdoings of the government, its officials, and its attached agencies. Okay? For what? For what? In aid of legislation. Yun ay ang primary purpose. Kagawa ng bagong batas o mag-aamyenda ng existing laws. Yun mga kalira. Yun ang pinaka-reason mandate ng Blue Ribbon Committee in aid of legislation. So yung pag-iimbestiga primarily for the let's say for filing of the cases, sa mga investigating bodies yan. Sa mga sakop yan ng NBI, DOJ, CIDG, isa kanila in aid of legislation. So, kung nag-iimbestiga ang NBI dito, huwag kayong magagalit. Kasi ang NBI, yan ang talagang trabaho. Hulihin, magsampa ng kaso laban sa gumagawa ng mali. Ang Senado, nag-iimbestiga in aid of legislation. So, huwag kayong magbangga. Huwag niyong banggain yung trabaho ng ehekutibo. Dahil kayo, mainly, ang trabaho nyo ay gumawa ng batas. Diba? Gumawa ng batas. Ang tanong natin, sorry mga kaklira, ito lang nga sa atin. Ulitin natin to. Kung lahat naman dyan sa ex-Marines ay meron na silang lahat ng dokumento. At ang dokumento So, hindi ba nararapat na as early as February or March, nagsampa na kayo ng kaso? Diba? Kung may tinutubo kayo. So, lumalabas dito mga ka-clear. Parang ang dating is para hindi naman in aid of legislation. Kundi meron silang nais gibain. Diba? So ngayon,
itong pag-iimbestiga dati ni Senator Lacson, anong gagawin nila doon? Di ba hindi nila tinatanggap yun? But anyway, sige, tuloy tayo. At pagkakataon mo ngayon makaharap si Congressman Mike Defensor at yung 18, no? Sa isang Viber message, Oh, di ba? Okay. sinabi naman ng NBI Director na antayin niya muna ang subpoena na ilalabas ng Senate Blue Ribbon Committee bago siya dumalo. Benedict Samson. Okay, mga clear. O, sige. Sana nga makasama niya yung witness niya, mga clear. So, dito, Sir Christian, dagdagan ko lang ng konti ito, pero pahiram po ng video, ha? Thank you so much. Nakihiram po. Okay? Pero may isang tao o to approach us na can give parang may gusto bibigay ng statement regarding the matter. Etong taong to, he is related to one of the 18 Marines. Kasama siya sa bahay, magkasama sila sa bahay. In fact, yung anak nito, kinakasama niya, meron silang anak din. So, there was a confirmation sa kanya. Siya nagkwento mismo na yung kanyang kasama nga sa bahay na yun, one of the 18 Marines, kaya sumama dyan. There is a promise from Mike Defensor that they will sila mabibigyan ng tag 5 milyon. But the truth of the matter, ang kwento niya, bumalik pa siya. 2 beses siya pumunta sa opisina. Nandun siya nung April saka nung May 6 para i-confirm kasi May 6 saka April 26. So, pinag-aaralan namin kasi baka mamaya yung informasyon na hindi totoo or baka mamaya fake news ba yung tinanim lang. Pero nung tinitingnan namin yung circumstances, may mga tumutugma. At meron kaming mga monitoring sa social media. Pag kinumpara mo, may lumabas din doon, may mga nagpo-post na kinakausap yung mga Marines, may mga commitment pa. At meron din mga nagpadala sa amin ng mga video recording na narinig ko talaga yung boses ng mga personalities na binabanggit niya. Kaya dito ngayon, pinag-issue namin siya ng statement in interview. Permado niya yung statement, sinumpa niya yung statement na yun. Hindi pala, may statement. Anyway, siguro kung matatanong naman ito kay NBN Director, pag pinatawag siya sa Senado, in aid of legislation, may statement naman daw yung tao eh. So, magagamit niya na yun. So, meron kaming hawak ng statement niya na nagsasabi na nag-offer nga ng 5 million itong si Mike Defensor. Hindi naman sinabi na nabigay na. Sabi nga, ang una-unang pangako bibigay, 700,000 muna, pero nabibigay pa lang 350,000. 700,000 ang unang down, pero 350 pa lang. Kaya kapit tuko pa sila. Mga klila, kung totoo to kaya hindi pa sila bumibigay dahil naniniwala sila na bibigay sa kanila yung 5,000. Pero 350 pa lang daw nabibigay. Kaya nga, sinapina namin si Mike Defensor, tsaka yung taong binabanggit niya para magbigay linaw. Para kabulaanan o... O ngayon, mga klila, di ba? Siya mag-i-investigate. Papagsubpina. Tapos papasubpina ni Senator Alan Cayetano na parang, dito man nakaharapin. No. Bakit dyan? Meron silang lugar na pwede silang mag-imbestiga. Meron silang sariling opisina ang NBI. Hindi naman siya dyan mag-iimbestiga sa Senado. Hindi naman niya pwedeng tanungin sa Senado si Mike Defensor. Diba? Resource person lang sila. Sabi niya, para makaharap mo si Mike Defensor, kung magkaharap, matatanong ba niya? Maiimbestigahan ba ni Atty. Matibag si Mike Defensor habang merong hearing ang Blue Ribbon Committee? They are not allowed to do that. They are not allowed to question another resource person. Diba? Mapo-point of order ka dyan. So, ano yung sinasabi ni Senator Alan Cayetano na para makaharap mo na si Mike Defensor? So, makaharap man, so, ano mangyayari? Iimbestigahan ni Atty. Matibag si Mike Defensor diyan sa hearing using the Blue Ribbon Committee? Hindi naman mangyayari yun, di ba? Hindi naman mangyayari yun. Sa akin, ang basa ko dito, mga kalina, ang binabasa ko lang is total, mukhang hindi ka naman marites, ay hindi pala marites ang pangalan mo. Kasi parang pinapalabas niya dito, mga clear, negatibo na siya. Negatibo na to si Senator Alan. Na parang ang kwento mo, marites. Yun yung ginagamit niya kay Alam mo, feeling ko dapat na lalaki hindi nagsasalita ng ganun, di ba? Ang tunay na lalaki, hindi ganyan. Na parang pinagbibintangan mo, isang tao marites. Lalo pa dati si Senator Nancy Binay, babae. Sabi mo, Nancy pangalan mo, hindi naman marites. Parang hindi siya, hindi siya pang lalaki na pakikipagdebate. For me, mga kaklira, wala naman akong ibig sabihin do. Pero, hindi gentleman yung dating pag ganun. For me lang
Well, anyway, kahit nga, sabi ko nga, kahit magkita naman sila, wala naman siyang, hindi naman niya maimbestigahan yun. Kung malaman natin, totoo hindi ba yung statement itong taong binabanggit ko? Okay, linawin ko lang, no? So they were offered 5 million pesos each para lumutang at mag-testify. Pero sa impormasyon ninyo, ang naibibigay pa lang 350,000. Yun din yung testimony nitong tao na to. Kasi kaya nga niya nasabi yun, nung kinausap niya nga itong kasama niya sa bahay na miyembro ng 18 Marines, may pangako sa kanyang 500,000 para makapagnegosyo sila. Nandun naman yun. Okay. Actually, naglabas kami yung statement niya. Binigay namin yung kopya talaga sa media kasi baka sabihin ang term marites ko lang, gawa-gawa lang. Pero ito, pirmado. Ayan, ha? Binigay niya na sa media kasi pa hindi naman daw sabihin siya'y marites. At hindi niya ito gawa. Meron talagang gumawa at meron talagang nagpatotoo. Using the affidavit to, yun ang mangyayari dyan, mga clear. Diba? Yung statement na to. Imbestigahan talaga to. David, sabi resibo. Okay, bakit ngayon nyo lang po nilabas? Well, pinag-aaralan nga namin kung dapat ba ilabas o hindi. Pero akala namin itong mga Marines ba, nung pinatawag namin, nag-issue sila ng statement, yung 18. 5 lang yung pumirma, yung 13, hindi. So parang medyo natapos na namin yung report. Ngayon, lumalabas. Bakit yung 13 hindi? Wala silang ginawang affidavit? Alam mo mga sa dami niyan, sa totoo lang, sa dami niyan. Sa dami niyan, pag pinresent ito lahat, isa-isa, at isang affidavit lang sila na para sila magkakasama lahat, mahirapan yan, mag-iiba-iba kwento niyan. So naman, lumulutang na naman sila. Siguro kailangan isama na sa buong picture itong mga ganitong usapin. Ang naliliwanagin ko lang dito, hindi naman natin sinasabi na binigay o sigurado talaga. Kaya nga sabi ko, kailangan isapin na natin si Mike Defensor at yung tao sinasabi para ikumpara natin yung statement, nalaman natin. Okay, pero ang sources to isa pa lang po o merong validation na kayo from other sources? Meron kasi mga nakarating nga sa amin, kaso ang problema nito yung admissibility nito kasi baka sabihin illegal yung recording. Pero sinasabi ko nga, naririnig mo mismo yung boses ng mga personality binabanggit. Tsaka yung mga lugar na pinuntahan, nagtutugma rin sa aming mga investigasyon. At pati na rin sa statements ng 18 Marines, magtutugma itong mga aligasyon na to. What exactly do you mean? Itong magtutugma itong mga statement na May mga sinabi doon sa, yung in-interview nga natin yung 18 Marines ng NBI, may mga sinasabi doon na yung itong statement naman itong nagsasabi na may na kinausap ni Mike Defensor para magbigay ng 5 million yung mga Marines. May mga circumstances doon na nagkakabangga, nagkakatugma. Okay, na nag-a-add ng credibility kahit papaano. Yeah, nagkakaroon tuloy ng credibility. Kaya kailangan tanungin na natin ng diretso si Mike Defensor at yung taong binanggit nitong nagbigay nitong pahayag na ito. Okay, so sa impormasyon na natanggap ninyo, saan daw galing yung, kasi malaking halaga ito, no? Tsaka ano ba ito, 5 million each? 5 O million each yun yung sinabi doon sa statement. Yun sa pagkakaalam niya doon sa kasama niya sa bahay. Okay, so sa pagkakaalam niya, kanina raw galing po ito? I mean, sino naglabas ng pondo na ito? Si Mike Defensor Ano o po? meron pang iba? Ang pagkakaalam lang niya, binanggit lang si Mike Defensor yung nagbigay ng alok dito sa mga Marines na ito. Okay, dun po sa source ninyo, na konektado rin sa isa sa 18, sinabi na tinanggap. Tinanggap niya yung offer pero ang nabibigay pa lang ang pangako base doon sa testimonya nitong tao 700 pero sa ngayon yung pagkakaalam niya at the latest na nakapag-usap sila 350,000 pa lang. 350, ibig sabihin 350 out of 5 million na ipinangako. Yes. Ang isang maganda rito, Sir Christian, tingnan mo ha. May mga detalye siya eh. May mga sinasabi siyang detalye na kailangan talagang alamin mo na parang pag titingnan mo from the point of view ng investigasyon, pwede mo mabigyan talaga ng credibility doon sa storya dahil pwedeng mag-adapt. Dahil kanina, sinasabi ng mga Marines, wala kaming pera, kung may 5 million kami, okay na kami. Ang pangyayari nga, hindi nila tinignan mo yung buong state. Oo, kasi meron tayong nakita mga isang ex-marine. Kung may 5 million kami, di sana pag-umot niya na yung kapatid niya. Di pa nga daw nabibigay ng buo eh. Yung iba, ang pangako 700, pero 350 pa lang ang nabibigay. Diba? Statement muna na ang kwento, ang aligasyon, nagre-recruit, pinangakuan ng 5 billion. Hindi naman sinabi ibinigay na yung 5 billion. Okay, so kailan daw po nagsimula yung offer na ito? Kailan daw sila minobilize? Para nagsimula ng January hanggang itong panahon na to. Tapos sinasabi pa nga, Actually, mga clear, sa totoo lang, itong pagbibigay ng ayuda sa ex-marines ay inadmit naman ni Atty. Baligod. Kasi nga daw wala tong trabaho, nawalan to ng trabaho unang umalis si Saldico. So kung kapit sa patalim to, hindi kapit tuko kapit sa patalim at ang nag-aaruga sa pamilya, ayon kay Atty. Baligod sa isang interview, sila din. Siya yata, sabi niya, siya ang nagsusuporta, mga ka-clear. So kung ikaw, wala kang trabaho, kapit ka sa patalim, at may taong magsusuporta sa'yo, at may ipapagawa sa'yo, di mo ba gagawin? Diba? Lalo na kung gipit na gipit, na dapat sana hindi gawin kung magsisinungaling ka lang at magsasabi ka ng ibang tao. Pero kung 5 million na ipapangako dito, mga clear, ay mag-ingat kayo, baka naman mabudol kayo after kayo magamit. Diba? After kayo magamit. Lalo na yan, ang mga kwentong pinapakita nyo, may nakita akong picture. Pero mga
Sa totoo lang, mga clear mula nung naging, well, anyway, even before, pero mas marami ngayon kasi, nung naging Palace Press Officer tayo. Kahit papano, may nakakakilala kasi nasasama tayo sa briefing. So may mga nagpapapicture, pero it doesn't mean na kilala ko sila or friends ko sila. Di ba? Ganun yun eh. May pictures kayo, pwedeng magkakilala kayo, pwedeng you're working professionally, di ba? Pero, hindi kayo friends. Or pwedeng, di mo talaga kilala, nagpa-picture lang ng ganon, hindi kayo magkakilala at hindi kayo rin kayo friends. Oh, so ang hirap i-prove nung sinasabing maleta kasi walang proof. 'Di ba? Lalo na pag ang kwento mo buhol-buhol. O tulad nito mga kaya ba kumakapit kasi inaayudahan ni Attorney Baligod. 'Di ba? At totoo may pangako. Kasi kung 18 lang yan at 350 each pa lang nabibigay mo, ay malaki siyang halaga pero kayang-kaya. Ang tanong, kailan niyo ibibigay kung totoo yung 5 million? Di ba baka nga magamit lang to kasi pagka nasira lang ng mga destabilizer, di ba? Ang gobyerno, ang Pangulo, tapos na kayo, bye-bye na kayo. Well, anyway, mga clear yan lang, nakita natin na imbestigahan, hindi naman sinasabi talaga na ni NBI Director Matibag, NBI Director Matibag na ito ay buong-buong katotohanan. Pero may nagtetestigo. May nagtitestigo. Na malapit doon sa isa sa mga 18 Marines. Ex-Marines. So, kaya iimbestigahan. So, kasi mga kaklear, umamin kasi sa Atty. Baligod na sinusuportahan niya eh. Malaking bagay yun. Kahit kasi hindi siguro 5 million kung sinabi mong akong bahala sa pamilya mo eh. Ako na mag-aayuda dyan eh. Wala kang trabaho, bibigyan kita ng pera para sa pamilya mo. Oh. Malaking bagay yun. Malaking bagay na ayuda yun. Okay mga ka-clear? O doon lang tayo. Thank you so much sa facts first. So yun mga ka-clear. So titignan natin kung totoo na may inalok. Kasi nag-alok daw, ang nagtestigo, gumawa na ng salaysay at ipinamigay na rin sa media, 5 million, di ba? 5 million ipinangako pero 350 pa lang yung nabibigay. So kung nag-start ito ng January, 350 yon ay talaga mauubos ka. So pag naubos ka, at totoo kung totoong pangako yan, at naubos yan, pera, at may hinihintay ka, kakapit ka talaga. Kung totoo mga clear. Anyway, ganyan lang po. Again, don't forget to like, share, and subscribe mga clear. Don't forget, binabati ko rin si Mami Ida Masukat, Auntie Amitis Bayaba, Mami Trisel Marti, Mami Antonia Vicente, Mami Corazon, and Atty. George Aquino. So, paano mga clear? See you in a while. Bye-bye. Thank you so much, MIBs, mga clear. See you.